Anong masasabi mo sa ano tol? Sa laban ni Inoue at Tapales? Yung laban niya, parang hindi niya pinakita na gusto niyang manalo sa laban. Pero maganda naman yung pinapakita niya. Defense. Natakot kasi siya. Natakot siya sumuntok, no? Defense lang yung ano niya. Yung pinakita niya, wala siyang pinakita nga gustong manalo. Alam niya yung sa first round pa lang, alam niya na mahirapan talaga siya kasi si Inoue pag tapos ng suntok, atras agad. Tapos sobrang lakas talaga, may lakas talaga siya. Pero para sa akin, lahat ng malakas, pinataob ko. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! What's up mga kapenyo? Janrel Casimero nagsalita na nga about nga dito sa naging laban ni Marlon Tapales at Naoya Inoue. At dito sinabi nga ni Janrel na talagang puro depensa lang ang nangyari dito kay Marlon Tapales at parang natakot siya magbitaw ng mga suntok laban dito kay Naoya Inoue, kaya tuloy nagawa ni Naoya Inoue yung kanyang game plan ng smooth at napaka-easy lang mga kapengyo. At sinabi rin ni Janrel dito na pagdating sa kanya talagang hindi uubra etong si Naoya Inoue dahil alam na nga daw nila ang game plan nito ni Naoya Inoue at alam na rin nila kung paano sinasagawa neto ni Naoya Inoue yung kanyang plano para pabagsakin lagi itong mga kalaban. At kita nyo naman sa kabilang banda nung aking naging reaction video nga kanina about dito sa naging opinion ni Jason Casimero, kita nyo na sinabi rin ni Jason Casimero ron na natatakot nga talaga etong si Naoya Inoue dito sa kanyang kapatid na si Janrel Casimero. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin kung ano nga naging opinion dito ni Cuadro Alas. Anong masasabi mo sa ano tol? Sa laban ni Inoue at Tapales? Yung laban niya, parang hindi niya pinakita na gusto niya manalo sa laban. Oo. Pero maganda naman yung pinapakita niya. Defense. At saka totoo yun mga kapenyo, yung sinasabi ni Janrel Casimero rito. Naging more on defense kasi yung ginawa dito ni Tapales. Okay lang sana kung sa first round, second round, third round. Pero nung pagdating kasi sa fourth round, maganda pa rin sana yung pinapakita ni Tapales. Kaso, nawasak kasi ng Naoya Inoue yun nung monster ng Japan. Kumbaga, nung simula bumagsak, etong si Tapales doon sa round 4, lahat yun mga kapenyo, lahat ng game plan nila nagunaw, nagbago lahat mga kapenyo. Kung mapapansin nyo or kung mapapanood nyo yung replay ng laban ni Naoya Inoue at neto ni Marlon Tapales, doon lahat nagbago. Nung unang round, pangalawang round, third round, ang ganda ng pinapakita ng Marlon Tapales. Hindi mabasag-basag ni Naoya Inoue yung depensa neto ni Marlon Tapales. At pagdating sa fourth round, medyo sumusuntok-suntok na rin kasi doon si Marlon Tapales. Syempre, kailangan din niyang umiscore para at least mapitik-pitik niya itong monster ng Japan. Kaso ang problema, nagkaroon nga ng knockout at doon na nawala ang game plan ni Marlon Tapales. At totoo yung sinasabi dito ni Cuadro Alas. Natakot kasi siya. Natakot siya sumuntok, no? Defense lang yung ano niya. Yung pinakita niya, wala siyang pinakita nga gustong manalo. Pero alam niya yung sa first round pa lang, alam niya na mahirapan talaga siya kasi si Inoue pag tapos ng suntok, atras agad. Tapos sobrang lakas talaga, may lakas talaga siya. Kaya kita nyo naman mga kapenyo, aminado si Utol Janrel Casimero rito na sobrang lakas nga raw talaga ng Naoya Inoue. At alam naman natin lahat at kitang-kita natin lahat kung paano nga niya nawasak yung depensa neto ni Marlon Tapales. Oo, sa totoo lang, in and out yung ginawa neto ni Inoue at dinaan niya sa bilis etong si Marlon dahil alam niya na kayang-kaya niyang daanin sa bilis etong si Marlon Tapales. Parang ang nangyari kasi one target shooting lang, bali nasa gitna si Marlon Tapales, tapos iniikot-ikutan lang siya neto ni Naoya Inoue, pinipitik-pitik ng jab, sabay jab straight, tapos right hook hanggang sa pumasok o mabasag niya itong depensa ni Marlon. Pero para sa akin, lahat ng malakas
pinataob ko. Yun, puta. Yung Yan ang angas ng Pinas, mga kapengyo, ha. Kita nyo naman, lahat nga raw ng malakas, no, ipinataob niya. ano nga yung sino yung malakas na ano? Si Solani Pipi. May 11 knockout yun. Pinakamalakas yun sa division namin dati. 11 Kung seconds. araw, 11 seconds pero pinatulog ko lang ng 4 na round. 3 round. At 3 round pa. Eto nga yung sinasabi ko kanina, mga kapenyo, no, sa naging reaction video ko. At yun na rin yung sinasabi ng kanyang kapatid na si Jason Casimero. Na dito mag-aalangan kasi yung Naoya Inoue kay Janrel Casimero sa power punch ni Janrel. Doon po mag-aalangan ang monster ng Japan para labanan etong si Cuadro Alas. Kasi alam niya na sa isa, kahit pasibihin natin na walang hangin sa late rounds, eto si Janrel, pero alam ng monster Inoue na pag tinamaan siya ng kamao nito ni Janrel, pwedeng may kalagyan din siya. Kumbaga alam natin na si Inoue malakas na siya, alam natin na kaya niya pabagsakin din si Janrel, pero ang problema kasi dito, may power punch din etong si Janrel. Kumbaga sa laban ni Pacquiao at Marquez, kumpiyansa na yung Inoue o yung Pacquiao na matatalo niya etong Marquez, pero etong Marquez nakasikwat ng isa sa 5th round. So ganun po yung pwedeng mangyari dito dahil may power punch etong Cuadro Alas. Kaya alanganin din etong monster ng Japan. At kung talagang gusto niyan labanan si Janrel, wala na maraming dahilan, mga kapenyo. Lalo na sinabi niya noong nakaraan na nilabanan ni Janrel etong si Uguni at nawalan daw siya ng gana dahil napunta lang daw sa draw. Hindi naman kasalanan po ni Janrel yun. Kasalanan po yun noong nagpahinto ng laban nila ni Uguni. Dahil kung kay Janrel, lalaban to hanggang 12 rounds, no? Lalaban hanggang huli, matira matibay. Pero ang naging problema, yung sa Japan, 'di ba? Hindi po problema ni Janrel 'yon. Ngayon, kung gusto talagang lumaban at walang dinadak etong si Naoya Inoue, dapat talaga labanan niya etong si Cuadro Alas kung hindi siya natatakot. Kasi sa akin, bilang isang Pilipino, yun ang paniniwala ko rin. Kung si Manny Pacquiao nga, wala siyang inaatrasan kahit sino, no? Kahit ano pang record mo, basta hinamon mo siya, nilabanan mo siya, at alam niya na palaban ka din, sige, laban tayo. Dapat ganon, di ba? Kung talagang world title ka, talagang matindi ka, master ka nga So, yun. Hindi man lang nagalusan si Naoya, no? Oo, walang galos. Di kasi yung ano ni Tapales kasi defense kaya hindi na siya sumusuntok kasi defense na lang yung ano niya. Defense yung nasa utak siguro. Pero ganun talaga. Pero kahit natalo, pero ging-ging pa rin. Panalo pa rin, di ba? Actually, mga kapenyo, itong magkapatid, pumusta dito kay Monster Inoue, pero yung suporta nila na ay Marlon Tapales pa rin. Pero at least, kumbaga sa alam naman kasi natin talaga kung sino yung mananalo doon, at talagang kitang-kita nyo yung advantage ng Monster Inoue. Ang layo talaga, mga kapenyo. Talagang parang binigyan niya ng boxing lesson, no, etong si Marlon Tapales dito. Pero proud pa rin ako kay Marlon Tapales kasi sa pinakita niya yung buo ng loob niya, yung tapang niya sa ibabaw ng lona. Sobrang bilib ako kay Marlon Tapales. Saludo sa iyo, bro. At pahinga ka lang. Alam ko makakabawi ka pa sa mga susunod. Hindi man kay Monster Inoue, pero sa mga ibang kalaban, no? Ay, sa mga nagsin ng Gcash. Oy, ang sa nagsin ng Gcash, isend nyo sa, kung may share kayo, automatic na yan. Pag walang share, wala, ging-ging yan. So, at saka, ano nga yun? Yung lahat ng nagsasabi na, palitan na yung sa sa corner. Iba pa, may the next man pagawin. Sabi ko, oh shit, walang alam sa boxing talaga mga tao. Pero ako, malayo pa lang alam na namin yung mangyayari. At saka, kasi kapag ikaw ay isang boxer, alam mo yung kakayahan ng kalaban, alam mo yung kakayahan ng mga makakalaban mo. Pero yung mga tao kasi, choice din naman nila magsalita Kaya pero opinion yung iba, nila, kaya laging tayong nababas kasi choice nila yun na magsalita sila. Pero, ayun, kahit ilang milyon pa yan yung mga haters namin. Pero lahat ng kalaban namin, pinatunayan namin na hindi mananalo sa amin.
So yan mga kapenyo, no, sinasabi nga ni Cuadro Alas dito, kahit anong sabihin nyo nga raw sa kanila o kahit anong pambabash ang gawin nyo, pinatunayan pa rin daw nila lahat ng kalaban nila na hindi siya kakayanin. Which is totoo naman talaga mga kapenyo, no? Sa ilang laban ni Utol General Cuadro Alas, talagang halos lahat puro panalo, no? Ito lang yung last na naging draw talaga, naging controversial, pero alam ko, no, naniniwala ako kay Utol General na mas babalik siya ng mas malakas at mas may hangin dahil nga yan yung mga binabato sa kanya o binabatikos sa kanya ng mga tao na walang paniniwala sa kanyang kakayahan. Anyway mga penyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa panibago kong reaction video at kita-kits na lang tayo sa usunod kong reaction videos. Real. Maybe we should hurry